Good day mga ka-idol, update tayo sa PBA Doubleheader Sunday. Sa first game, naglaban nga ang Meralco Bolts kontra sa Magnolia Pambansang Manok Timplados. Sa score na 74-51, nanalo nga ang Meralco Bolts. Ito yung pinaka-lowest na scoring output ng Magnolia at sa buong PBA sa ngayong conference. 51 nga lang po ang nakuha ng Magnolia Pambansang Manok Timplados. 25% from the field, 1/19 sa 3-point shot. Ibig sabihin, isa lang ang nakuha nilang 3 points sa 19 na attempt. Sa pagiging magandang depensa ng Meralco Bolts ay naging best player of the game dito ay si Raymond Almasan na kumana ng 12 big points. 4 na players ng Meralco ang nasa double figure. Samantala sa second game naman, naglaban ang San Miguel Bearmen kontra sa NLEX Sword Warriors sa score na 120-103. Ay nanalo ang San Miguel Bearmen. 6 na players ng San Miguel ang nasa double figure. Ito ay si Perez 30, Pajardo 20, Romeo 15, Cruz 15, Lassiter at Troliano mayroon 14. Samantalang ang NLEX, 5 players ang nasa double figure. Si Valdez 18, Nermal 16, Nieto 14, Anthony 12 at Herndon 11. Wala po dito si Robert Bolick Jr. dahil nga nanganak ang kanyang asawa. At ang naging best player of the game ay si Junmar Pajardo na kung saan naka 20-20 nga ito. 20 points at 21 rebounds. Kaya inaasahan dahil nga sa kartadang 9 win and 0 loss ng San Miguel Bearmen ay nasa number 1 spot na sila at pasok na sila at meron na silang twice to beat advantage para sa susunod na round. Kaya inaasahan na ang mga huling laban ng San Miguel Bearmen ay mas lalo pa paiigtingin nila at hopefully ma-sweep nila ang kanilang elimination. Samantala dahil nga sa pagkatalo ng Magnolia Pambansang Manok Timplados sa Meralco Bolts, hindi ibig sabihin na hindi na makakapasok ang Magnolia. Sa katunayan nga ay pasok na sila para sa playoffs. Pero malaking question ngayon sa Magnolia Pambansang Manok Timplados. Ano ang mangyayari sa playoffs? Makakapasok ba sila sa semifinals? Ganon, 2 sa kanilang mga player ay hindi pa naglalaro. Ang dito ay mga star player nga ng Magnolia. Isa na nga dito ay si Calvin Abueva dahil sa natamong injury. At meron malaking question ngayon na mananatili pa ba sa Magnolia Pambansang Manok Timplados si Gio Halalon dahil hindi nga naglalaro si Gio Halalon para sa Magnolia at hila silang inaanunsyo na mayroon bang natamong injury si Gio Halalon dahil napakalaki ng kanyang kawalan sa Magnolia kung hindi ito maglalaro. Nakita naman natin sa laban kanina ng Meralco Bolts na ang energy ni Gio Halalon pag nandoon sa loob ng court, malaking tulong sa Magnolia at syempre sa kanyang steal. Pero alam nyo ba, napapabalitang iti-trade na pala itong si Gio Halalon sa ibang kupunan? Ayon nga mismo kay Idol Snowbadwa, si Gio Halalon ay matitrade na at malaki ang posibilidad na ito ang mangyayari. Si Gio Halalon ay mapupunta sa Terra Firma Jeep. Alam naman natin na ang tagal nang nasa trading block or nasa pinag-uusapan sa iba't ibang mga site ng internet ngayon na si Stephen Holt na isang rookie ng Terra Firma Jeep at isa sa mga star nito ay malaki ang potensyal na mapupunta nga sa Magnolia Pambansang Manok Timplados anytime. Sa ganda ng ipinapakita ngayon ng Terra Firma Jeep at ni Stephen Holt, marami ang nabibighani sa kanyang performance dahil napakasimple nga lang naging performance nito. Hindi halata na dominating na pala ang kanyang ginagawa. Kaya naman hindi katakatakan at na ang tatlong mga monster team ng SMC na Magnolia, Barangay Ginebra at ang San Miguel ay pinag-aagawan nga ito at malaki ang potensyal na ang magiging landing or destination ni Stephen Holt
ay ang Magnolia Pambansang Manok Timplados dahil na rin sa kanilang kartada at dahil na rin na ang Magnolia lang ang nasa SMC team ang hindi pa nakakakuha ng kampyonato ilang taon na. Kaya malaki ang potensyal na ito ngayon ang binuboost ang lineup ng Magnolia Pambansang Manok Timplados para makakuha ng potensyal. At ito na nga, ang magiging kapalit daw ni Gio Halalon ay si Stephen Holt, at si Stephen Holt naman mapupunta sa Magnolia, samantalang si Gio Halalon ay mapupunta sa Terra Firma Jeep. Ang tanong ngayon, mananatili ba ng matagal si Gio Halalon papunta or sa Terra Firma Jeep, or ang destination ni Gio Halalon ay ang Barangay Ginebra San Miguel? Dahil ang Barangay Ginebra San Miguel ngayon ay ang weakness ay ang point guard position, na kung saan malaki na ang tsansa na iiwan na ni L.A. Tenorio baka sa susunod na konferensya. Kaya ito na ang tinitingnan na gawan ng moves ng SMC Boss Sports na si Al Francis Chua. Kaya anytime ang nasabing negotiation ay posible na mangyari at hindi lang tayo magugulat. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin, kay Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Anthony Lucky Alon, Ronald Bersubidad, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Jan David Gulapa. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kabisita rin po ng Facebook fan page ko.